Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond, ang inyo pong nakakasama para po sa ating mga kwentuhan, talakayan, at pagbibigay ng mga impormasyon at katikismo dito po sa ating pong programa at himpilan. Okay. Ang susunod pong katanungan ay mula po sa isang texter na may mga numerong 0830. Good day po, Father. I'm confused. Is it possible to forgive someone who have hurt you so much pero hindi mo makalimutan yung mga ginawa nilang masama sa iyo? Kasi yun po yung problema ko ngayon. Madali po akong magpatawad pero tuwing titingin po ako sa mga mata nila, naaalala ko naman po lahat. Hirap po akong makalimot sa mga ginawa nilang masama sa akin. Dahil paulit-ulit ko po silang pinatawad pero ganun pa rin po ang ginagawa nila. Please guide me, Father, what to do to forget easily. Thank you so much, Father. You always give relief for us. God bless, Radyo Maria. Maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi. Meron po akong nabasa minsan na sinasabing, do not forgive easily. Ibig pong sabihin, magpapatawad ka. At ang pagpapatawad mo ay isang uri ng pagpapatawad na katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Paulit-ulit. Walang sawa. At ang pagpapatawad na ito ay bunga ng iyong pag-iintindi na ang isang tao ay katulad mo talagang nagkakamali, nagkakasala. Pero sinasabi doon na do not forgive easily dahil dapat turuan mo muna ang mga nagkasala sa iyo ng leksyon. Kung saan, kailangan mong ipamukha at ipakilala sa kanila yung kanilang nagawang pagkakamali. At ipakita mo na talagang ito ay mali at pangit. At ikaw ay nasaktan, at ikaw ay nadulutan ng hindi magandang impresyon dahil dito. Turuan mo na makilala nila na ang kanilang nagawa ay hindi tama at dapat ay wag na nilang ulitin. At ito ay gagawin natin in a Christian manner. At papaano po natin ito gagawin in a Christian manner? Yan yung tinatawag po nating fraternal correction. Okay? Ang isang pagtatama sa pagkakamali ng ating kapatid. At papaano po natin gagawin yun? Ang ating Panginoong Jesucristo po mismo ay nagsabi sa atin yan sa banal na ebanghelyo. Nang kanyang sinabi, kapag may nagkasala sa iyo, tawagin mo siya in private, kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya kung ano ang nagawa niyang kasalanan laban sa iyo. At ano yung naramdaman mo nang nagawa niyang kasalanan na iyon. At kung hindi siya nakinig sa iyo, tumawag ka pa ng isa. Dalawa kayo na magsabi sa kanya, mas mabuti na may witness. Diba? At may makakasama ka na mag-a-attest talaga doon sa masama at pangit niyang ginawa. Kung hindi pa rin maniniwala sa iyo, pumunta ka na sa simbahan. Sabihin mo na sa simbahan at tulungan ka ng simbahan na ang simbahan ang magtatama sa kanyang maling ginawa. Pag simbahan, of course, una yung church authority, mga obispo, mga pari. At kung hindi pa rin nakinig, ang buong simbahan na talaga, all the members of the faithful ang magtatama na sa kanya. At kapag hindi pa rin naman siya nakinig, ang sabi ng Panginoon, ituring mo na siya na parang pagano. Okay? Na kailangan, huwag mong sukuan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon, no? Hindi yung para bagang i-excommunicate mo siya, iwanan mo siya, no? Tuturuan mo siya ng leksyon, pero huwag mo siyang susukuan. Ituring mo na talagang kulang pa siya sa pag-iintindi at kailangan matulungan ninyo siya sa pag-iintindi ng kanyang mga maling ginawa. Ngayon, ito ang kahulugan ng sinasabi kong do not forgive easily. Bago ka magpatawad, turuan mo muna sila ng leksyon. Kasi kung hindi, katulad ng sinabi po ninyo, paulit-ulit lamang nilang gagawin yan. Kasi akala nila okay lang sa'yo. Kasi akala nila tama yung ginagawa nila. Kasi akala nila walang masama sa ginagawa
nila. Kaya turuan mo sila. Ngayon, ang iyong concern naman na pangalawa ay hindi mo makalimutan. Nagpatawad ka pero hindi mo makalimutan. It is normal. It's part of being human. Kasi hindi mo mabubura sa iyong alaala ang isang bagay na ginawa sa iyo at naranasan mo na nagdulot ng sakit sa iyong damdamin. Mananatili at mananatili yan. Pero dahil hindi mo makalimutan, hindi ibig sabihin na hindi ka nagpatawad. Ibig sabihin, baka hindi ka pa natuto. Baka mayroon ka pang hindi natutunan sa mga pagkakamali na ginawa nila. Kasi kailangan may matutunan ka din. Doon sa pagkakamali na ginawa ng iyong kapwa. Para nang sa gayon na hindi na nila maulit sa iyo yun at hindi ka na rin, sorry for the word, para bagang mauto na magawa nilang ulit sa iyo yon o magawa ng iba ulit sa iyo ang bagay na ginawa na ng iba sa iyo. So, kailangan mong matuto. Okay? Para nang sa gayon, malaman mo kung papaano mo maiiwasan sa susunod ang kaparehong sitwasyon nang hindi ka na masaktan, nang hindi ka na maloko, nang hindi ka na paulit-ulit na magawa ng kasalanan ng iba. So, sana ito po ay makatulong sa inyo para po sa inyong ipinadalang katanungan. Maraming salamat po. Okay, from 9671. Good day po, Father. Nakikinig po ako ngayon sa Radyo Maria. Pwede po ba akong magtanong? Okay po, kung ang isang tao ay malaki ang pananampalataya sa Diyos, ngunit napakadalang kung pumasok sa simbahan, paano po iyon? Napakaposible po na may mga tao na may malaking pananampalataya sa Diyos, pero napakadalang ng pagpasok nila sa simbahan. Posible rin po na may mga tao na hindi mo talaga makikita sa simbahan, pero sila ay namumuhay na animoy buhay na buhay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kanilang mga gawa ay mabubuti, ang kanilang pakikitungo sa kapwa ay talagang makakristiyano at kinikilala nila ang Diyos. Pero hindi po ito excuse para sabihin natin na okay lang na wag pumasok sa simbahan. Okay lang na wag maging madalas ang pagpasok natin sa simbahan. No. If we really are to truly, authentically live a big faith, then we should always go to church to thank God. Yes, we can thank God personally in the privacy of our rooms, also in the comfort of our homes. Pwede po yun. Pero, ang sinasabi po natin dito, we belong to a community. And we, as we gather every Sunday, as we gather to praise God together in the Holy Mass, highlight our being a community. It is very comfortable, yes, to be alone, to pray. Pero hindi iyon yung ating gustong mangyari. We want to build a community. We want to build a loving and harmonious community. Kaya tayo ay dapat pumasok sa simbahan. Hindi dapat tayo individualistic. Okay? It's possible you have faith. But when you are individualistic, natatabunan yung pananampalataya mo. Natatabunan yung malaki mong pananampalataya. Dahil ang mahalaga din makapag-develop tayo ng relationship. It will be very contradictory if you say you have faith in God but you don't have a relationship with your church, with your brothers and sisters in the church. That's totally contradictory. Why? Because faith in God means relationship with God. And God has sent His Son, Jesus Christ, and His Son, Jesus Christ, has a body that is with us. And the body of Jesus Christ is the church. And we need to have a relationship with one another because we belong to the body of Christ, to whom we have a relationship with because of our faith. Diba?
Ganun yun eh. Kailangan makita po natin na we can only make sense of our faith in the community of believers. Our faith becomes more sensical if we practice it with our brothers and sisters in the church. Kaya kailangan pa rin na pumasok sa simbahan. Kailangan ay maging madalas pa rin ang ating pong pagsisimba. Okay? So sana po ay malinaw yung itinuturo po sa atin diyan ng atin pong simbahan at ng atin pong pananampalataya. Another text message which we received just now from 3849. Good day ulit, Father Raymond. Ask ko lang po ulit kung yun pong suspendidong pare, ito po yung about the suspended priest again, ay illegal o illicit, sabi po ninyo. At patuloy pa rin niya na ginagawa ang mga ipinagbabawal ng simbahan. Saan po napupunta yung collection at donation sa simbahan na natatanggap niya? Paano po ang accounting ng simbahan at diocese? Obviously, ang collection at donasyon ay napupunta po sa kanya. Dahil sa kanya po ito dinadala ng mga tao. Sa kanya po idinidiretso ito ng mga tao. Kaya nga wala pong accounting ang simbahan at ang diocese. Kasi napupunta lahat sa kanya. And this is another problem na dapat tugunan. Kanya nga, ang panawagan natin doon sa nananatili pa rin sa parokya, kahit suspindido na siya na pare, kung meron pa rin naman talaga siyang pagmamahal sa simbahan at sa kaluluwa ng kanyang mga pinaglilingkuran, i-consider na niya na magpakumbaba at iwanan ng parokya, sumunod sa otoridad. Huwag nang ipagpilitan kung ano yung kanyang ipinaglalaban, kung meron man. Para naman po sa mga tao na sumusuporta pa rin sa kanya, please think also of the unity of the church. Yan yung sinasabi po natin kanina. Sabi ni Origen, hindi ba? Where there is sin, there is disunity. At kapag meron pong disunity, especially if the disunity is in between the priests and the bishop, or among the clergy themselves, there is a great sin. Kaya ngayong mga tao, sinasabi ko po sa inyo, hanggang sinusuportahan ninyo yan at nananatili yung disunity na yan, do not think and ever think na hindi po kayo nagkakasala. You are committing a grave sin. And you are committing a big sin because there is rift in the church. There is disunity in the church. At kapag ito po ay lumala at lumaki, ano ang sabi ng atin pong simbahan? Masisisi din po kayo. Oo. May mga dapat sisihin on the other side, on the other party. Pero ginawa na nila siguro, marahil yung parte nila. Nakipag-usap, nakipag-dialogo. Pero kapag may nananatili pa rin pong matigas on the other part, kahit ginawa na ng isang parte, yung kanyang mga dapat gawin, alam nyo na kung nasa kanino po yung burden ng kasalanan niya. Kaya sa mga mananampalataya, sa mga supporters ng isang suspended priest, please pray and pray more about this. Be very discerning. Okay? Be very discerning. Maraming salamat po sa nagpadala ng katanungan. Okay. From 0776, good day, Father Cruz. Please help us understand why priesthood is limited only for males in our church, but in other sects like Anglican and Aglipay allow women to do priestly ministry. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Una po, sa banal na kasulatan, ang pinili ng ating Panginoon na maging mga alagad para maging mga apostol ay mga kalalakihan. Ito po ay malinaw naman po na mababasa po natin sa Sacred Scriptures. Meron po
mga kababaihan na mga alagad pero hindi po sila naging mga apostol. Hindi po sila isinugo para sila ang mag-preach. Sila ang magbinyag at magtayo ng mga communities. Kung hindi, sila po ay may malaking role sa pamamagitan ng pagpuprovide sa mga needs ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sila yung supporters para maging effective ang misyon na ginagawa ng mga isinusugo ng atin pong Panginoon. Isa pa po, ang priesthood ay tinatawag po nating alter Christus. At meron po tayong pananampalataya dyan na alter Christus. Okay? The other Christ. Hindi mo mapapalitan si Kristo, of course. Pero the other Christ, because you stand to be an image of Christ in the church. Yun po yung gawain ng priesthood. Yun po yung ipinaglilingkod ng mga pari. And Christ himself took a form of a male flesh. And how can you best represent Christ fully as an alter Christus if you are not male? Hindi po ba? Kasi si Kristo ay male. There is a big difference sa mentality ng male at female. Ganyan din po sa physiological makeup ng male at female. And Jesus Christ, the Word who became flesh, took a male flesh and embraced a male flesh. And because He is the very model that priesthood wants to represent, then male din po yung dapat na makapag-represent din sa Kanya in the priestly ministry. Kasi pwede din namang i-represent ng mga kababaihan ng ating Panginoon. But in other way, no? Meron pong mga kanya-kanyang mga pamamaraan. At ang mga kababaihan ay tinawag po sa isang pamamaraan na hindi po sa priestly ministry, kung hindi sa ibang forms of ministry. Just like the first women disciples were called to during the time of the first Christian church, the first centuries of Christianity. So, yun po. Kaya sa ating mga Katoliko, limited lamang po sa mga kalalakihan ang priestly ministry. At hindi po ito na ipagkakaloob sa mga kababaihan. Kasi nga, because of these reasons which we just said. Maraming salamat po sa mga nakikiis at nakikibahagi dito po sa atin pong programa. At bilang panghuli ay sagutin po natin itong isang katanungan from 0257. Father Raymond, magandang araw po. Tanong ko lang po sana kung pwede ding magbigay ng Holy Communion ng mga babae na naglilingkod din sa simbahan. Salamat po. Ang atin pong simbahan ay meron pong batas patungkol dito, no? Dahil ang mga maaari pong maging extraordinary ministers of the Holy Eucharist ay hindi lang naman po limited sa mga kalalakihan. Okay? Kasi hindi naman po ito sacrament of ordination. Ang sacrament of ordination ang limited lang sa mga kalalakihan. Anyone, therefore, can be an extraordinary minister of the Holy Eucharist, so long as may proper formation, proper training, and proper commissioning. Ito po yung mga dapat na present, para nang sa gayon, talaga naman na ang mga nagbibigay ng komunyon natin, alam nila kung ano yung ginagawa nila. Ngayon, babae man o lalaki, pwede pong magbigay ng komunyon.
Pero depende po ito sa diocese. Kasi may mga diocese po, katulad dito sa Tarlac, na hindi pa po allowed ang mga kababaihan na maging mga extraordinary ministers of the Holy Eucharist. While in other dioceses, just like in Archdiocese of Tuguegarao, allowed po ang mga kababaihan na mag-distribute ng Holy Communion as an extraordinary minister of the Holy Eucharist. So this is allowed and this is okay according to church laws. Maraming salamat po at pagpalain po nawa kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po si Father Raymond, pansamantalang nagpapaalam sa inyo dito po sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria.